So maayong hapon sa tanan, labi na sa ato ang mga participants, sa ato ang stakeholders o labi na sa ato ang organizer di City and Raw Valencia City. So ako di ay si Forester Brian Alan M. Talisay, gikan sa College of Forestry and Environmental Science, Central Mindanao University. Akong pagpangayo og pasensya tungod kay ako na lang ni record kay naay ongoing rally sa CMU karon, which maglisod ko og travel from CMU padulong sa Valencia. So I hope nga masabtan ninyo o makapaminaw kamo sa kaning recording. So ang among study entitled Flood Hazard Mapping of Malingon River and Valencia City. So mao kini ang outline sa akong presentation kan sa funding agency, objectives, components, digital flood modeling process, modeling outputs, and then conclusion and recommendation. So, funding agency, so ang kaning study gipandingan or gipunduhan sa Department of Science and Technology or DOST under sa Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development or PSEARD. So ang kaning study gi-implement sa Central Mindanao University under sa College of Forestry and Environmental Science. So ang duration sa project nag-start atong 2017 and then nahuman siya 2019. So ang project leader si Dr. George R. Puno no, sa ka-faculty dean pod sa ang college. So usa ko sa researcher that time nga nag-study about sa Malingon River. So ang tumong or ang tinguha sa study, so una gusto namo mabal-an kung unsay anaa sa watershed or sa Malingon watershed, unsay makita nga mga physical nga characteristics. Ikaduha, among tan-awon or sukdon ang unsa ka kusog no ang mga ulan nga anaa sa Malingon watershed ug apil ang pagbaha. So ikatulo, i-identify namo ang mga flood prone areas within Malingon watershed o i-estimate namo pila ang possible nga apektado sa baha. So sa overview sa among study, so ang study naka-anchor or nakabase sa watershed approach. So kaning watershed diri nato makita ang atoang mga river system or mga kasubaan, ano? Diya nato makita ang mga sapa, suba, no, mga floodplain, syempre napoy mga komunidad. So base sa report sa DNR nga ang ato ang land area sa Pilipinas, 70% ana nasulod sa watershed. So pareha pod sa Malingon watershed nga anaa sa Valencia City. And then ang kani atong mga watershed mo ni ato ang sources sa ato ang tubig, no? Dili lang tubig, pero naapod tayo nagkadiiyang mga benepisyo, no? Tubig sa pang-inom, tubig sa pang-kaligot, tubig pang-irrigation sa ato ang mga umahan, ug tubig sa mga industrial. Og naapatay nagkalain-lain nga benepisyo, no? Aside sa kanang water supply. So ato ang livelihood, ato ang farm, no? Ato ang mga turismo kung anaa. So tungod kay naanatay climate change, no, pag-init sa kalibutan, so ato ang watershed apektado pud na siya, no. Maka-experience kita og grabe ka init o grabe pud nga pag-ulan. So sa karon nga mga paghitabo, no, nagsunod-sunod ang mga bagyo, no, labi na didto sa portion sa Luzon. So inana ang epekto sa climate change. So tungod kay perminti ta maapektado og mga bagyo, so, syempre pag naibagyo, expected yun nga natay flooding or baha. So, kaning flooding mo ni ang pinaka-common nga natural hazard kung naata sa usa ka watershed. So, sa giingon pa nga ang watershed apektado sa climate change which kinahanglan ta mangandam kung naatay mga flooding nga panghitabo. Okay, so kung atong i-define ang baha, unsa ang baha, so mao kini ang pag-apaw, no, o pag-overflow sa ato ang kasubaan, no, nga gikan sa normal nga
kondisyon niya, no? So kung ang suba mo overflow, so muna nang ginatawag nga baha. So ang epekto sa baha, no, maka-display sa atoa sa komunidad, matandog atong pagpuyo, siyempre makadaot sa ato ang mga livelihood, mga farms, o sa ato ang mga property. So ang pinaka worst case, siyempre katong makabsan sa kinabuhi. So sa pag-study na mo, no, na may gi-create nga flood model or para sa sa Maligon River, kaning ginatawag nga na flood model, and then may upstream watershed hydrology and floodplain hydraulics. So ang kaning upstream watershed hydrology, so among ginatan-aw ang ibabaw sa watershed kung unsa siya kakusog mo ulan o unsa pod ka dali mo naog ang tubig. Kaning nasa floodplain, so amo pong ginatan-aw kung unsa siya ka lapad kung mubaha pod ang Maligon watershed. So mao na siya ang mga duha ka parte sa flood model. So ang tibok proseso mo ni siya naka-summarize. So flood hazard mapping framework. So una amo ang i-identify ang ulan nga nasa itaas, and then amo na siyang sukdon, no, kani kaduha sukdon, and then amo siyang i-plug in dito sa model or software aron makita namo kung asa dapit ang extent sa baha. And then ang last, kung naanami baha nga data or extent sa baha, amo na dayang i-identify ang mga apektado nga mga komunidad o ang mga buildings. So sa study area, no, ito nga, ang study area is within Maligon watershed. So na siya ay kalapdon nga 7,100 hectares, no, gikan sa ato ang pinakataas nga portion sa watershed. So naa ang Barangay Sugod, Bagong Taas, San Carlos, Durugan, Gineuran o Mount Nemo. So ang ihang outlet na aduol sa Barangay Sugod nga mo connect ngadto sa Pulangi River. So sa mga iyahang physical nga characteristics, no, among gi-identify ang iyahang watershed, ang iyaha pong elevation, ang klase sa yuta, ug unsa ang mga land cover or mga land use niya, no. So ang pinaka-common nga land cover within Maligon watershed na gyud tay mga agricultural land or farmlands. Okay, so sa software nga mong gigamit, naggamit mo og duha ka model, no? Modeling software, HMS o HECRAS, no? Ang HMS para na siya dito sa ulan o unsa ka dugay o sa paspas mo naog ang tubig. Ang RAS gamiton siya dito sa pag mapa na sa baha, kung mubaha na asa dapit ang mga area nga bahanan. So muni ang output sa HMS, no, ang modelo sa watershed kaning Malingon. And then so pag-develop pod sa flood model, so kinahanglan na mo i-collect ang ulan, katason sa tubig ug ang kakusgon sa tubig. So sa katason sa tubig or water level, so gagamit mi og depth gauge nga ginataod na mo sa bridge, no, labi na atong sa Malingon Bridge dool sa may Robinsons, no, diha nga tulay. And then sa pagsukod sa ulan, so gagamit mi og rain gauge, no, ning gitaod ni siya didto sa Barangay Lurugan sa taas, no, that time 2018, no. And then flow meter, no, pagsukod sa kakusgon sa baha sa kapaspas mo dagan ang tubig. So usually ginataod ni siya dito gyapon sa Malingon Bridge kauban sa depth gauge. So muni ang actual nga setup, no, na rain gauge, depth gauge and velocity meter. So muni ako ang mga kaubanan nga nagtaod that time sa Malingon Bridge. So usapan niya na ginatanaw pod namo kung unsay porma sa watershed or sa suba. So conduct mi og cross section survey sa Malingon, so gikan sa taas padulong sa baba. So napoy cross section nga
makita nato sa Malingon Bridge mao ni iyahang porma, no? So na ay portion nga base sa elevation, ang water level nga elevation kay na siya ay 300 meters, no, nga mean sea level. Then ang katuyahang right ug left na siya ay more or less 300 meters gyapon, no? Okay? So katong na collect na mo nga mga rainfall, mga water level o katong kakusgon sa tubig amo nang gi-process, so mao siya ang output, no, sa pag-collect sa rainfall during that time, December 2017. Same sa water level, no, sa barangay Papuntaas. And then gi-analyze namo na siya aron maka-create mi og equation or ma-estimate namo pilay volume gyud sa tubig kato nga time, no, kato nga event, December 2017. So gamit ato ng mga data among gi-input sa model aron mo simulate siya og discharge or pag i-simulate na niya ang baha nga amount, no. And then base pod ani nga nga comparison, amo pong gi-check kung tama ba ang output sa modelo o ang data sa actual. So naay calibration, no, nga gakahitabo aron acceptable ang model or ang ato ang gibuhat nga flood model. So para sa data sa sa rainfall na coming from Pag-asa, so naay mga historical rainfall event of which gagamiton siya nga i-simulate ang scenario sa different magnitude sa ulan. So say for example, naitabo nga bagyo diri sa Valencia. So syempre ang mga bagyo magkalahi-lahi na siya og magnitude. So ang kaning nga data nga nasa table pwede siya i-compare ato sa imuhang bagyo kung usa siya kakusog. So ang kaning nga mga data i-input siya didto sa imong model aron i-simulate niya ang different o magkalain-laing magnitude sa ulan. And then in response magkalahi-lahi pod siya og volume sa baha, no. Siyempre natay ulan sa taas nya pila din ihang volume. So kung magkalahi-lahi ang volume sa ulan, lahi-lahi pod na siya og response sa imuhang baha nga naa sa ubos. Okay? So base atong data nga na-collect, so gibutang na siya sa modelo and then giparan ang flood mapping. So kaning naa makita ninyo red, orange og yellow mo ni siya ang ginatawag nga flood hazard. So ang flood hazard na ay tulo ka category, low, medium, high. Ang low meaning 0 to 0.5 meter or sa yuta padulong sa tuhod mo na siya katason sa tubig. Pag medium flood hazard 0.5 to 1.5 meaning tuhod gikan sa tuhod padulong sa ulo sa tao or dapit sa liog. So pag high flood hazard red 1.5 and above, so lapas na siya sa tao. So makita ninyo na yung mga points sa ato ang mapa mo ni siya ang validation points kung ang gibuhat nga flood map o flood hazard map kay tinuod siya didto sa ground o kung nabahaan ba ang community sa ground, so dapat mabahaan po siya sa modelo. So dapat ang accuracy niya is makakuha ka og 80%. Okay? So muni ang mga mapa, no? Example nga mapa nga na-create sa project. So ang kani is reconstruction of Typhoon Sindong that time, no, 2011-2012 I think, no. So gi-reconstruct nga that time ni agi ang Sindong sa Northern Mindanao unsay extent sa baha sa Malingon River. So naapay mga lain nga mapa ani daw naa nami technical report nga pwede
i-access, no, nga na-publish na pod siya, and then napod may mga article, no, nga sa journal in regards to Malingon River nga setting. So gamit atong senaryo sa ulan from Pag-asa, so maka-create na ta og different flood hazard syempre from different rainfall scenario. So makita ninyo nga gikan siya sa gamay 2-year, 5-year hantod magkadako, so meaning nagkataas pod na ang magnitude sa ulan o nagkataas pod ang magnitude sa flooding nimo. So expected nga daghan maigo nga mga buildings and communities. So kani siya example ra ni siya nga simulation kung unsay pwede buhaton sa modelo. So ang kani is from CMU Taganibong River. So after atong mabuhat or ma-develop or ma-create ang amuang flood hazard map, nag-undergo mi og exposure assessment. So sa sulod sa Malingon watershed, naami gi-identify nga mga buildings. So ang kani nga mga buildings gikan pod ni siya sa LiDAR data nga gi-survey sa University of the Philippines Diliman ug ang amo ang gi-extract ang portion lang dito sa Malingon. So ang kani nga mga buildings na siya'y mga categories. It's either residential, mga government offices, mga eskwelahan, and among others. So gamit atong flood hazard maps, no, kanina nga different magnitude, na pod mi data dire kung asa ang or pila ang mga building nga maigo sa baha. So sa 2-year pinakababa nga senaryo, so kung makita ninyo nga yellow, orange, red, so naa siya'y at least siguro sa low na kay 1.7 ka mga buildings nga maigo, sa medium nga hazard na ay 1.4, sa high na ay 600. Pero kung diri na ta sa sunod nga magnitude sa 5-year return period nga baha, so medyo ni saka na ang sa medium og ang sa high. Same thing sa sunod nga mga flood scenario magnitude. So makita na to nga ang pinakataas nga maigo nga mga building sa baha kayang 100-year return period. So mao na ni ang pinaka worst case scenario sa Malingon River. So in conclusion, so gamit ato nga study, nakuha na mo ang mga nagkadaiyang biophysical na karakteristik sa Malingon watershed og ang flood model nga nabuhat naghatag siya og comprehensive nga data about sa asa dapit nga mga area ang prone sa baha og asa dapit ang or pila ka number of buildings ang apektado. So ang output ani nga study, so makaserve siya as tool or gamit siya pang decision making or pag planning aron makabuhat og palisiya, no, labi na sa development, sa budgeting, mga protection, conservation og particularly the risk reduction and management sa DRR concept. So ang kanipod nga study kung naamoy mga kaila or mga parente o mga estudyante, pwede po nila mahimong part or reference sa ilahang mga research. Okay? So, kung atong i-apply ang data sa kaning Malingon River na mga flood hazard map, so pwede naton ni siya i-apply sa ato ang research. So, kung natay gusto i-research pa within Malingon River, pwede po ni siya pang support sa ato ang mga technical reports, no? In different sectors, siyempre kalain-laing mga ahensya sa gobyerno ug labi na kaning Integrated Watershed Management Plan, no? Part ni siya dito sa DNR nga. Every watershed dapat na kay management plan. So pwede to siya mahimo ang input nato, no? Kani pong water resource management siguro dito ni siya mo
moigo sa ato ang management sa atong water supply, no, labi na og na ay gihimong water source ang Malingon watershed. And then syempre sa land use planning, no, kung sa atong DRM, og labi na sa pag formulate o pagbuhat og mga palisiya regarding aning mga pagbaha o kung kaning mga disaster preparedness nga mga initiative. So kato lang, thank you very much sa pagpaminaw og usab sa City Enro. Thank you very much for the opportunity that you have invited Jumen Center for the presentation of Malingon. So that's all. Thank you.